sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin yung unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may Hello po sa ating lahat. Magpalang araw, hapon o gabi sa ating mga tagapakinig. Purihin ang ating dakilang alahayam sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng ikalawang Leviticus. Ikalawang aklat ng Leviticus, Kabanata 11. Apoy mula kay Yahweh. Nagreklamo ang mga tao tungkol sa kanilang mga kahirapan na nasa pandinig ng alahayam. At nang marinig niya ito, nagalit siya. Pagkatapos, ang apoy mula kay Yahweh ay sumiklab sa gitna nila at sinunog ang ilang bahagi ng kanilang kampo. Nang umiyak ang mga tao kay Moses, siya ay nanalangin sa alahayam at ang apoy ay namatay. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Tabera dahil ang apoy mula kay Yahweh ay sumunog sa gitna nila. Siguro may ano to, parang meteorite, ano? Pugo mula kay Yahweh. Ang mga taong walang disiplina sa kanila ay nagsimulang maghangad ng ibang pagkain at muli ang mga Israelita ay nagreklamo at nagsabi, sana may karne tayong makakain. Naalala namin ang isda na kinakain namin sa Egypt nang walang bayad, pati na rin ang mga pipino, melon, letsuga, sibuyas at bawang. Ngunit ngayon nawala na kami ng gana, wala na kaming nakikita kundi ang mana na ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at mukhang resin. Ang mga tao ay nag-ikot at nagtipon nito. At pagkatapos ay ginigiling ito sa gilingan o dinudurog sa mortar. Niluluto nila ito sa palayok o ginagawang tinapay. At ang lasa nito ay parang may halong langis ng olibo. Kapag bumaba ang hamog sa kampo sa gabi, bumababa rin ang mana. Ano kaya ito, ano? Verse 10. Ano kaya yan? Oo nga eh. Sa ano eh, kasama ng hamog eh. Siguro Kasama nung ng panahon hamog. lang nila yun, no? Panahon lang nila. Okay, verse 10. Parang pinipig. Narinig ni Moses ang mga tao. Ano ata Nagbawat, yan? Yung ano, parang seaweed ata yan na ano? Kasi kung galing sa hamog eh. Di ba nga mga ang algae seaweed yun? na dadala ng hamog. O baka algae yun. Medyo maalat yun. Pero ito kasi Oo. parang tinapay ang lasa niya. Na may Oo. halong langis. Ibig sabihin creamy. Creamy siya. Masarap. Siguro Nagsawa may na yung mga mga Israelites halaman dyan. doon na nadadala ng hamog. Sige. Tuloy po. Oo. Tuloy po. Okay, verse 10. Narinig ni Moses ang mga tao ng bawat pamilya na nagrereklamo sa pasukan ng kanilang mga tolda. Labis na nagalit si Yahweh at si Moses ay nabahala. Tinanong niya kay Yahweh, bakit mo ibinagsak ang problemang ito sa iyong lingkod? Ano ang nagawa ko na hindi mo ikinalugod at iniatang mo sa akin ang pasanin ng lahat ng mga taong ito? Ako ba ang nagluwal sa mga taong ito? Ako ba ang nanganak sa kanila? Bakit mas sinasabi sa akin na dalhin sila sa aking mga bisig tulad ng isang tagapag-alaga na nagkakarga ng sanggol sa lupang iyong ipinangako sa kanilang mga ninuno? Saan ako kukuha ng karne para sa lahat ng mga taong ito? Patuloy sila nagrereklamo sa akin. Bigyan mo kami ng karne na makakain. Hindi ko kayang dalhin ang lahat ng mga taong ito ng mag-isa. Napakabigat na pasanin para sa akin. Kung ganito ang gagawin mo sa akin, pakiusap, patayin mo na lang ako. Kung ako man ay nakalulugod sa iyong paningin, at huwag mo akong hayaang mapahamak. So, sobrang nakukulitan na siya sa mga tao. Patayin na lang siya, no? Grabe yung kanyang problema. Bigat na dinadala. Sinabi ni Yahweh kay Moses,
dalhin mo sa akin ang 70 nakatatanda ng Israel na kilala mo bilang mga lider at opisyal ng mga tao. Papuntahin mo sila sa toldang tipanan upang sila ay tumayo roon kasama mo. Ako ay bababa at makikipag-usap sa iyo doon at ibabahagi ko sa kanila ang kapangyarihan at karunungan ng alahayam na nasa iyo. So, bigyan niya ng wisdom at saka authority, no? Sila ay makikibahagi ng pasanin ng mga tao kasama mo upang hindi mo na ito dalhin ng mag-isa. Sabihin mo sa mga tao, magpakabanal kayo bilang paghahanda para bukas kung kailan kayo ay kakain ng karne. Narinig ni Yahweh ang inyong mga pagrereklamo. Sana may karne kaming makakain, mas mabuti pa kami sa Egypt. Ngayon, bibigyan kayo ni Yahweh ng karne at kayo ay kakain ito. Hindi lamang kayo kakain ito para sa 1 araw o 2 araw o 5, 10 o 20 araw, kundi para sa isang buong buwan, hanggang sa lumabas ito sa inyong mga ngailong at kayo ay magsawa. Dahil tinanggihan ninyo si Yahweh na nasa gitna ninyo at nagreklamo sa kanya na nagsasabi, bakit pa kami umalis sa Egypt? Sobra-sobra na ipapadala, no? Verse 21, ngunit sinabi ni Moses, narito ako kasama ang 600,000 lalaki at sinabi mo, bibigyan ko sila ng karne na makakain sa loob ng isang buong buwan. Sapat kaya kung papatayin ang lahat ng tupa at baka para sa kanila? Sapat kaya kung hulihin ang lahat ng isda sa dagat para sa kanila? Sumagot si Yahweh kay Moses, masyado bang maikli ang kamay ng alhayam? Ngayon, makikita mo kung matutupad ba ang sinasabi ko sa iyo o hindi. Kaya't lumabas si Moses at sinabi sa mga tao ang sinabi ni Yahweh. Tinipon niya ang 70 nakatatanda at pinatayo sila sa palibot ng tolda. Yung toldang tipanan. Pagkatapos, bumaba si Yahweh sa ulap at nakipag-usap sa kanya at ibinahagi ang diwa ng tipan sa 70 matatanda. Kasi yung diwa, yung spirit, yung covenant. Nang sumaka nila ang diwa ng tipan, sila ay naging mga propeta. Ngunit hindi na ito muling nangyari. So sila ang naging mga propeta, yung 70 na na mga pinuno. So ano yan, naisalin-salin yan. Hindi na muling nangyari eh. Baka iniisip ko baka ito yung 70 na ginamit ng para yung Septuagint na ng Torah, mag-translate. Ginaya ng Greeks. Pero anyway, nagkaroon sila ng mga discernment, vision, di ba? Parang mga propeta eh. Verse Napakaswerte 26. nila, no? Gayunpaman, 2 lalaki na ang mga pangalan ay Eldad at Medad ay nanatili sa kampo. Sila ay nakalista sa mga nakatatanda, ngunit hindi sila lumabas ng tolda. Bakit kaya? Baka may sakit o no? Gayunpaman, ang diwa ng tupan ay sumakanila rin. O so yung mga inilista ni Moses, binigyan lahat, whether present or what, no? At sila ay naging mga propeta sa kampo. Isang binata ang tumakbo at sinabi kay Moses, si Eldad at Medad ay nagpropropesiya sa kampo. Si Joshua na anak ni Nun na naging katulong ni Moses mula sa kanyang kabataan ay nagsabi, Moses, aking Panginoon, pigilan mo sila. Ngunit sumagot si Moses, naiinggit ka ba para sa akin? Sana lahat ng mga tao ni Yahweh ay mga propeta at sana ilagay ni Yahweh ang diwa ng tipan sa kanila. So hindi si Moses ay hindi siya power tripping. Gusto niya nga lahat nga ng tao ay nakakaunawa rin kasi kung nabibigatan na siya, kayo na nga ang mamuno kaya lang hindi niya matanggihan ng alahayam pag sinabing yung pinamumunuan niya, no? Sabi niya sana lahat na lang naging propeta. Pero yung sina Joshua, palibhasa sa mga bata pa, akala niya inaagawan ng or unauthorized yung pagiging propeta ng dalawa. So hindi si Moses, hindi siya uhaw sa kapangyarihan
Naging hari na nga siya ng Egypt nun, ng Cush nun eh. Okay, verse 30. Pagkatapos, bumalik si Moses at ang mga nakatatanda ng Israel sa kampo. Ngayon, isang hangin ang nagmula kay Yahweh at nagdala ng mga pugo mula sa dagat. Ipinangalat ito hanggang sa 2 siko ang lalim sa palibot ng kampo, hanggang sa isang araw na lakad sa anumang direksyon. Kung tutusin, mga 2 feet ang kapal niya, no? Buong araw at gabi, isang araw na layo sa bawat direksyon, ang lawak nung isang araw na lakad, ilang kilometro kaya yun? Buong araw at gabi at sa susunod na araw, ang mga tao ay lumabas at nagtipon ng mga pugo. Walang nakakuha ng mas mababa sa 10 homer. Pagkatapos, ikinalat nila ito sa palibot ng kampo. Siguro ginawa nila, inadobo nila ito lahat, no? Ngunit habang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin at bago pa ito matunaw, nagalit si Yahweh sa mga tao at pinadalan niya sila ng isang malubhang salot. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hataba dahil doon inilibing ang mga taong naghangad ng ibang pagkain. So, doon nila inilibing lahat ng mga nagreklamo. Mula sa Kibrot Hataba, naglakbay ang mga tao patungo sa Hazeroth at nanatili doon. So nilisan nila yon, no? Kabanata 12, may mga reaction po, batil lang po ha. Sina Miriam at Aaron laban kay Moses. Nagsimulang magplano sina Miriam at Aaron laban kay Moses dahil sa kanyang asawang Kushita, ang unang asawa ni Moses bago si Zipporah. So siguro maitim to. Kushita to eh. Sapagkat siya ay nakapag-asawa ng isang Kushita. So noon pa man may discrimination na no sa mga dark-skinned. Sinabi nila, si Yahweh ba ay nagsalita lamang sa pamamagitan ni Moses? Hindi ba siya nagsalita rin sa pamamagitan natin? Mhm. At narinig ito ni Yahweh. Kasi di ba bawal talaga sa kanila ang asawa ng ibang lahi. Kaya lang Mhm. si Moses ay naging hari doon. So kailangan niyang Ano siya, mapangasawa ang parang mga Egyptian reyna. talaga siya. Mm. Oo, ang mga reyna. Kumbaga, Mm. parang si David, 'di ba? Pag kailangan kasi siya naghari sa Cush. So dapat Mm. parang ibibigay sa kanya ang asawa ng dating hari. So hindi naman niya Mm. ginalaw yung Kushita mo yun no? Siguro hindi Mm. maniwala si na Miriam na hindi niya ginalaw yun, no? Tsaka si Aaron. Si Moses ay isang napakababang loob na tao. Higit na makapagpakumbaba kaysa sinumang tao sa ibabaw ng lupa. Agad Mhm. na sinabi ni Yahweh kay Moses, Aaron at Miriam, lumabas kayo sa toldang tipanan, kayong tatlo. Kaya't lumabas ang tatlo. Pagkatapos, bumaba si Yahweh sa isang haligi ng ulap. Tumayo siya sa pasukan ng tolda at tinawag sina Aaron at Miriam. Nang lumapit ang dalawa, sinabi niya, pakinggan ninyo ang aking mga salita. Kapag may propeta sa inyo, ako si Yahweh ay nagpapakita sa kanila sa pamamagitan ng mga pangitain. Ako ay nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga panaginip. Ngunit hindi ganito sa aking lingkod na si Moses. Siya ay tapat sa buong sambahayan ko. Sa kanya, ako ay malinaw na nagsasalita ng harapan, hindi sa pamamagitan ng mga bugtong o kawikaan. Nakita niya ang anyo ni Yahweh, ang Ama. Bakit kayo hindi natakot na magsalita laban sa aking lingkod na si Moses? Kasi parang pinapatay nila ang sarili nila kay Moses. Mm. Nagalit si Pag, Yahweh sa kanila at iniwan niya sila. So, ibig sabihin iniwan, siguro hindi na siya nagpakita o nagbigay ng mga pangitain. O hindi na sila gumagawa ng propesiya. Kasi naalala nyo, si Miriam ay nag-prophesy bago pa mabuntis o ipanganak si Moses. Na-prophesy niya, ano ba yun sis? Ano bang magbigay ka ng ibigay mo nga yung istoryang yon. Kasi 'di ba nung na inutos ng paraon, ah patayin lahat lahat ng mga batang lalaki. So nung time na 'yon, ang ginawa nitong mga Israelita,
pinaghiwalay nila yung mga asawa nila. Pinahiwalay. So, para hindi sila mabuntis at hindi sila magkaanak, pinalayo yung mga asawa. Tapos one time, itong si Miriam, nag-prophesy siya na magkakaroon siya ng kapatid na magiging tagapagligtas ng mga Israelita sa kamay ng paraon. So, naniwala yung tatay niya doon sa sinasabi ni Miriam. Kaya ipinasundo ng tatay niya yung asawa niya. Kaya Mm. nabuntis ulit, yun nga, nabuo si Moses. Yun pala ang kwento no. Oo. Mm. Tapos nung Okay. ipinanganak na si Moses, nagulat sila kasi kakaiba daw talaga. Biglang nagkaroon ng liwanag, parang napuno ng liwanag yung lugar kung saan ipinanganak si Moses. Kaya naniwala Mm. yung tatay nila. Kaya nagkaroon ito si Moses ng 8 na pangalan. Mm. Nung hindi niya na talaga maitago kasi tinago nila yun for 3 months si Moses eh. Mm. Nung hindi Kaya niya na pala sinabi ni, maitago, oo, oo, pinaano nila. Inutos din pala ng alahayam kay doon sa nanay ni Moses na gumawa ka ng basket, pahiran mo ng alkitran at ilagay mo doon yung bata. para makuha ng Mhm. Oo. prinsesa, no? Tapos nung araw na Mm. yon na ipinaanod ng nanay niya si Moses, parang bumaba yung araw. Nagkaroon ng tag-init na talagang init na init ang lahat ng mga Egyptian. Mhm. Kaya bumaba sila sa ilog para maligo. Maging Mm. yung prinsesa na anak ng paraon, naligo din sa ilog. So, Para makita niya. niloob ng alahayam na makita niya itong bata. Mm. Kaya At pala, sinunda naman ito ni Miriam. oo, kaya pala nagsalita si Miriam. Bakit sa amin din naman usap ang alayam, no? Oo. Pero sa verse 9 na to, nagalit si Yahweh sa kanila at iniwan niya sila. So yung diwa niya, hindi na nagpaparamdam hindi nagbibigay ng mga pangitain kay Miriam at kay Aaron, ano? Hmm. So, proceed tayo. Salamat Sis Dalia sa background story. Okay, verse 10. Mm. Nang umalis ang ulap sa ibabaw ng tolda, ang balat ni Miriam ay nagkaroon ng ketong. Naging Nako. puti ito na parang niebe. So, Mm. lumingon si Aaron kay Miriam at nakita niya na siya ay may nakahahawang sakit sa balat. Kaya pala pinalabas muna sila sa tolda para hindi ma-defiled ang Oo. toldang tipanan. Mm. At sinabi niya kay Moses, "Pakiusap, aking Panginoon, huwag mo kaming parusahan sa kasalanang aming nagawa ng walang pag-iisip. Huwag mo siyang hayaang maging parang isang patay na sanggol na lumalabas sa sinapupunan ng kanyang ina, na ang laman ay naagnas na." Kaya sumigaw si Moses kay Yahweh, "Pakiusap, aking alahayam, pagalingin mo siya." Sumagot si Yahweh kay Moses, "Kung ang kanyang ama ay dumura sa kanyang mukha, hindi ba siya dapat mapahiya sa loob ng 7 araw? Ihiwalay mo siya sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Pagkatapos nito, maaari na siyang bumalik." Kaya si Miriam ay inihiwalay sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw at hindi umalis ang mga tao hanggang sa siya ay makabalik. Pagkatapos nito, umalis ang mga tao mula sa Hazeroth at nagkampo sa disyerto ng Paran. Okay, so hinintay nila makapag-cleansing si Miriam. Mhm. Ang Kabanata 13, pagalugad sa Kanaan. Pagalugad. O verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Magpadala ka ng mga lalaki upang galugarin ang lupain ng Kanaan na binabawi ko para sa mga Israelita. Mula sa bawat tribo ng kanilang mga ninuno, magpadala ng isang pinuno." Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, sila ay pinapunta ni Moses mula sa disyerto ng Paran. Lahat sila ay mga pinuno ng mga Israelita. Ito ang kanilang mga pangalan. Mula sa tribo ni Ruben, si Shamua na anak ni Sakur. Mula sa tribo ni Mm. Simeon, si Shaphat na anak ni Hori. Mula sa tribo ni Judah, si Caleb na anak ni Jepune. Mula sa tribo ni Isakar, si Igal na anak ni Joseph. Mula sa tribo ni Ephraim, si Hoshea na anak ni Nun.
Mula sa tribo ni Benjamin, si Palti na anak ni Rafu. So si Ate Hosea pala ay Joshua to, no? Hmm. Kay Ephraimite. Hmm. Oo, Yung Hosea is Hosea, oo, Joshua. si Joshua. Oo, Joshua Joshua. na so anak ni Nun. Ephraimite siya. Paanan Joshua. natin, di ba? Okay. Hmm. So malinaw. Oo. Mula sa tribo ni Benjamin, si Palti na anak ni Rafu. Mula sa Hmm. tribo ni Zebulun, si Gadiel na anak ni Sodi. Mula sa Hmm. tribo ni Manase, isang tribo ni Joseph, si Gadi na anak ni Susi. Hmm. Okay. Mula sa tribo ni Dan, si Amiel na anak ni Gemali. Mula sa tribo ni Asher, si Setur na anak ni Michael. Mula sa tribo ni Naphtali, si Nabi na anak ni Bopsi, okay. Mula sa tribo ni Gad, si Geluel na anak ni Maki. Hmm. Ito ang mga pangalan ng mga lalaking ipinadala ni Moses upang galugarin ang lupain. Binigyan ni Moses ang pangalang Joshua si Hosea, ang anak ni Nun. Okay, dito siya pinangalan ng Yahawashi. Di ba Oo, Joshua is oo. Yahawashi sa Hebrew? Oh, Joshua. Okay. So, Oo, siguro Ephraimite ang pala yan. Kay Hindi, pero Ephraim siya nakita ko na nagmula. Ephraimite talaga yan. Si Joshua. Oo. Oh. Pinili Verse yan 7. yan. Oo. At saka yung pangalan niya, pinangalan na sa pangalan ng anak, no? Nang sila ipadala ni Moses upang galugarin ang Kanaan, sinabi niya, tumungo kayo sa Negev at magpatuloy sa kabundukan. Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain. At kung malakas o mahina ang mga tao nakatira doon, kakaunti o marami. Ang itsura ba walang H? Hitsura o itsura? Itsura, okay na Iba yan. itsura, no? Oo. Okay. Dito ko. Anong uri ng lupain ang kanilang tinitirhan? Mabuti ba o masama? Anong uri ng mga bayan ang kanilang tinitirhan? May pader ba o wala? Kumusta ang lupa? Mataba ba o mahina? May mga puno ba o wala? Gawin ninyo ang inyong makakaya upang makapagdala ng ilang bunga ng lupain. Noon ay panahon ng unang hinog na ubas. Kaya sila ay umakyat at ginalugad ang lupain mula sa disyerto ng Zin hanggang sa Rehob patungo sa Lebo Hamat. So springtime ito, no? Tumungo sila sa Negev at dumating sa Hebron kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai at Talmai, ang mga lahi ni Anak. So mga higante to, ha? Ahiman, Sheshai at Talmai. Ang Hebron ay itinayo 7 taon bago ang Zoan sa Egypt. So mas matanda ito sa kung ano di hamak sa Zoan sa Egypt, ano? So mga higante to. Nang sila ay makarating sa lambak ng Eshkol, pumitas sila ng isang sanga na may isang kumpol ng ubas. 2 sa kanila ang nagdala nito sa isang patpat kasama ang ilang granada at igos. So ang laki ng siguro ng mga bunga. Sing laki din ng higante, ano? Ang lugar na iyon ay tinawag na lambak ng Eshkol dahil sa kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita doon. Siguro ang school, ang ibig sabihin ay kumpol, ano? Yung mga school, kumpol ng mga bata, ano? Yung naging pinanggalingan ng word na school. Kumpol din ng isda, school din ang tawag din, di ba? Pagkatapos ng 40 araw, sila ay bumalik mula sa pagalugad ng lupain. 40 days na naman, ano? Very significant ang 40. Ulat sa pagalugad, bumalik sila kay Moses, Aaron at sa mga nakatatanda ng buong pamayanan ng Israel sa Kadesh, sa disyerto ng Paran. Doon ay iniulat nila sa kanila at sa mga nakatatanda ng buong kapulungan at ipinakita ang mga bunga ng lupain. Ganito ang kanilang ulat kay Moses. Pumunta kami sa lupain na iyong pinapasok sa amin at ito ay sagana sa gatas at pulot. Narito ang mga bunga nito. Ngunit ang mga tao nakatira doon ay malalakas at ang mga lungsod ay may pader at napakalaki. Nakita rin namin doon ang mga lahi ni Anak, ang mga Amalekite at ay nakatira sa Negev, ang mga Hittites, Jebusite at Amorite ay nakatira sa kabundukan, at ang mga Kanaanite ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng Jordan. Pagkatapos, pinatahimik ni Caleb ang mga tao sa harap ni Moses at sinabi,
Dapat tayo umakyat at angkinin ang lupain sapagkat tiyak na kaya natin ito. Ngunit ang mga lalaking sumama sa kanya ay nagsabi, hindi natin maaaring atakihin ang mga taong iyon, mas malakas sila kaysa sa atin. At nagkalat sila ng masamang ulat tungkol sa lupain na kanilang ginalugat. Sinabi nila, ang lupain na aming ginalugad ay lumilipol sa mga nakatira doon. Lahat ng mga taong aming nakita doon ay napakalaki. Okay. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ang mga lahi ni Anak ay nagmula sa mga Nephilim. Okay. Kasi yung mga anak ng mga fallen, kaya mga higante. Para kaming mga tipaklong sa aming sariling paningin. At ganoon din kami sa kanila. So, mga higante. Paglilinaw, Mm. ang kwentong ito tungkol sa mga higante ay pinalaki at isang maling ulat o fake news. Basahin ang Kabanata 14 o talata 36 to 37. So, ang sinasabi dito sa paglilinaw nito, exaggerated ang mga kwento, pero talaga may malalaking tao noong unang panahon. Hindi, meron Pero kasi itong ano, ma- makikita mo sa mga gusali eh. Di ba may mga gusali sa may sa mga Tartarian lugar na ng ano, mga oo, ang lalaki oo. ng ano, at saka yung mga Yes, pintuan, mga 9 feet. nagtatanga-tangahan lang yung mga Europeans at saka Americans. Yung lugar na yan Mm. na mga Mga katedral, sila din ang gumawa ni Mahigan. ah, na na yung mga gusali na mga matataas ang mga kisame. Oh, natural mga Nephilim ang gumawa yan. Actually, Oo. ang Great Pyramid na yan, Nephilim din ang gumawa yan. Sino ba? Sino ba naman? Oo. Oh, Ang lakas sino ba nila eh. naman? Oo. Tayo ganto tayo kalalaki kahit sila hindi pinakamataas na sa kanila mga 7 ano eh. Gagawa ka ba ng bahay na na mas mataas pa ng Oo. gano'n halos hindi mo na maabot. Siyempre Oo. gagawa ka lang ng bahay mo na Na 10 feet. Oo, parang oh, 'di oh, ba? Oh, 'di ba sasamahan mo kasi ng exaggerated ano eh. naman, sobrang laki naman nun. Oh, 'di ba? Walang Oo. logic yung Yung mga gagawa ka ng katedral, ganun. di ba? Ayun kasi Oo, mga ginamit lang, repurpose talaga, ginawa na lang nila simbahan. Pero yan, mga Tartarian ang gumawa niyan, yung mga ibig malalaking sabihin yung tao. yung diwa na, 'di ba? Siyempre, yung mga blue eyes, nasa kanilang diwa pa rin yung yung matataas na gusali na yan kasi isang lahi lang sila eh. Oo. Kaya Sila ang nakipag-mate oh, sa Nephilim. oh, 'di ba tingnan mo? Nananatili sa kanila yung mga matataas na gusali, tataas silang building. Hindi ba? Hindi naman natin Pero ano yun kahit, eh. kahit mga Arab nation, di ba matatangkad? Kasi naghalo-halo sila dyan eh. Yes, iba naman kasi ang Punta ka sa Dubai, ewan ko kung sinadya nila yun na may isang part dun eh, pag pumasok sa CR, hindi mo makikita ang mukha mo sa salamin kasi napakataas ng salamin. mm, At talagang kahit tumiad ka, hindi mo makikita si tuk-tuk na ulo mo yung ano. Hindi ko, ganito ba katatangkad ng mga ano? Tapos may mga ano doon eh, parang pinapakita, sinisignify nila na may mga ano, mga Nephilim, mga ano sila ng Nephilim. Kasi may oh, mga AJ, mga pakpak na yan, huwag nakadisplay kayong, doon. huwag kayong gumamit ng yung salt na kulay pink ba yan? Oo nga, pink salt. Kasi ano din Ah, nila yun eh. Mga mga dugo higante. nila yan. Hindi, mga dugo nila yan. Mga flesh nila Oo. yan. Oh. Kahit sa ano, kaya pala nung pumunta ako ng Batanes, meron dong beach na same ang ano, mga itim ang bato, na pare-pareho Mm. ang shape, bilog na bilog. Ano pala yun sa Mm. ano ng shading ng skin? Na, Mm. ibig sabihin, may mga Nephilim din doon sa bandang Batanes. Siguro, ewan no. Basta, ano, basta kayo galing para mga itlog ng ano eh, pero malalaki siya at mabibigat. Anyway, ano, ibang topic yon. Nadaanan, Pag, nadaanan na yung nadaanan na yung mga Nephilim nung panahon ni ni Lot. oo, Oh, oo, oh, 'di oo. ba Pag ano, may yung mga mga demigod, yun ang naging mga demigod noon, sina oo, Zeus, mga ano, Apollo, yan, bumalik ulit yung mga Nephilim eh. Kaya oo, tayo Venus. binaha, tag nito, ginunaw. Kasi nga, Kasi si ah, Venus tag, binagsak mm, dito sa ano natin. mm, Ano yun may ba, mga ano, may mga fallen angel ano, na umano ulit. mm.
Siguro So talaga ngayon pa lang yun nare-reveal sa ating panahon kasi end time na tayo. So lahat daw ng lihim ay i-reveal sa end time. So ngayon natin Mhm. na discover yon. Yeah, very Oho. exciting yung moment, yung panahon natin, Yung mga Alphonse. lihim na yan, nandun sa vault ng Vatican yan. Sa Mm. ilalim. At ilang Oh. ilang yung tala napakahaba. So ilang ilang kilometro ang mga ano. So iniisip ko bakit ganun kahaba yung ano? Hindi naman siguro baka iniisip ko baka tiyan yun ng serpent no? At ang walang Vatican. Ah, kaya even sa Mars, sa Moon, meron silang nakita na mga tunnel na mahahaba na at saka mga malalaki, mga cavern na napakahaba ilang kilometro. Sabi ko, baka ano yan mga belly yan ng mga serpent no? Panahon. Anyway, Oo. lalayo tayo. Dito pa lang Mm. tayo sa hindi pa sila nakakarating ng Canaan. Anyway, Mm. Kabanata 14, ang paghihimagsik ng mga tao. Nang gabing iyon, ang buong pamayanan ay nagtaas ng kanilang mga tinig at malakas na umiyak. Lahat ng mga Israelita ay nagreklamo laban kay Moses at Aaron at sinabi ng buong kapulungan sa kanila, sana kami ay namatay na lang sa Egypt, hindi sa ilang na ito. Bakit kami dinadala ni Yahweh sa lupaing ito upang kami ay mamatay sa tabak? Natakot sila sa mga himugante. Ang aming mga asawa at anak ay magiging bihag. Hindi ba mas mabuti para sa amin na bumalik na lang sa Egypt? Yan ang nagagawa ng fake news, panic. At sinabi nila sa isa't isa, dapat tayong pumili ng isang pinuno at bumalik sa Egypt. Pagkatapos, si Moses at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng Israel na nagkakatipon doon. Si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh na kabilang sa mga naggalugad ng lupain ay pinunit ang kanilang mga damit at sinabi sa buong kapulungan ng Israel, ang lupain na aming tinawid ay ginalugad at napakainam. Kung si Yahawa ay nalulugod sa atin, dadalhin niya tayo sa lupaing iyon, isang lupaing sagana sa gatas at pulot, at ibibigay Mhm. niya ito sa atin. Huwag lamang kayong maghimagsik laban kay Yahawa, at huwag kayong matakot sa mga tao ng lupain, sapagkat tayo ay magtatagumpay laban sa kanila. Ang kanilang proteksyon ay babagsak dahil si Yahawa ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila, Yada. So, huwag tayo Basta. matakot sa mga higanting mananakop natin at sa mga higanting economy. Okay, verse 10. Ngunit ang buong Mm. kapulungan ay nag-usap tungkol sa pagbabato sa kanila. Pagkatapos, ang kaluwalhatian ni Yahawa ay lumitaw sa toldang tipanan sa harap Mhm. ng lahat ng mga Israelita. Yung Mhm. ulit, yung AUP ba yun? Ah, UAP pala. UAP ba yun? Sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Hanggang kailan nila ako hindi paniniwalaan? Sa kabila ng lahat ng mga tanda na ginawa ko sa gitna nila. Papatayin ko sila sa pamamagitan ng salot at wawasakin ko sila, ngunit gagawin kita na isang bansang mas malaki at mas malakas kaysa sa kanila. So, ibig sabihin, magre-reset uli ang alahayam. Instead na kay Abraham, kay Moses na uli siya magre-reset, papatay niya lahat na kasama ni Moses. Sinabi ni Moses kay Yahweh, kung gayon, mababalitaan ito ng mga Egyptian. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, inilabas mo ang mga taong ito mula sa kanila. At sasabihin nila sa mga naninirahan sa lupaing ito tungkol dito, narinig na nila na ikaw, si Yahweh, ay isa kasama ng mga taong ito, at ikaw, si Yahweh, ay nakita ng harapan na ang iyong ulap ay nanatili sa itaas nila at ikaw ay nagpapatnubay sa kanila sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Kung papatayin mo ang lahat ng mga taong ito na walang matitira, ang mga bansa na nakarinig ng ulat na ito tungkol sa iyo ay magsasabi, hindi kayang dalhin ni Yahawa ang mga taong ito sa lupaing kanyang ipinangako na may paganunumpa, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. Ngayon, ipakita mo ang lakas ni Yahawa tulad ng iyong ipinahayag. So, ang galing ni parang abogado, reasoning ni Moses. Si Yahawa ay mabagal magalit, sagana sa pag-ibig at nagpapatawad ng kasalanan at paghimagsik.
So, hinahamon niya si Yahweh the Son. At pinaalala niya ang karakteristik ng Yahweh the Father. Okay. Sabi nga Mm. niya, ngunit hindi niya pinagbabayaang hindi maparusahan ang mga nagkasala. Pinarurusahan niya ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ayon sa iyong dakilang pag-ibig, patawarin mo ang kasalanan ng mga taong ito, tulad ng iyong pagpapatawad sa kanila mula noong sila ay umalis sa Egypt hanggang ngayon. So nag-uusap siya Mm. kay Yahweh the Son. Diaba Junior. Tinawag siya, Mm. oo. Mm. Yahweh Junior. Mm. Sumagot si Yahweh, pinatawad ko sila tulad ng iyong hiniling. Gayunpaman, kasing tiyak ng ako ay umiiral at kung paano napupuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong mundo, wala ni isa sa mga nakakita ng aking kaluwalhatian at ng mga tanda na ginawa ko sa Egypt at sa ilang. Ngunit sumuway sa akin at sumubok sa akin ng 10 beses. Wala Mm. ni isa sa kanila ang masisilayan ang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Walang sino mang humamak sa akin ang makakakita niyon. Ayun, yun ang sinumpa niya. Mhm. Ngunit dahil ang aking lingkod na si Caleb ay may ibang diwa at sumusunod sa akin ng buong puso, dadalhin ko siya sa lupaing kanyang pinuntahan at ang kanyang mga inapo ay magmamana nito. Dahil ang mga Mhm. Amalekite at Canaanite ay nakatira sa mga lambak, bumalik kayo bukas at magtungo sa disyerto sa daan patungo sa dagat na pula. So sa ano sila, magdi-detour sila. Magdi-detour sila sa kabilang side ng dagat na pula. So yung authority ng Dahil nandun Yahweh, yung mga Amalekite at Kanaanan. yung authority ng Yahweh Junior, talagang noon pa. The Sun. Oh, Oo. noon pa talaga Maano, oo. na-implement na. Mas mahigpit siya. Mas Siya ang mahigpit siya. Oo. nagbibigay ng, oo, siya nagbibigay ng pagpapala at sumpa. No? Mas mahigpit pala ito. Verse 26. Oo. Ang akala Oo. natin mas mahigpit Kaya, yung kaya ano, pinaalala ni yung Moses, Hawa Senior. Oo. kaya pinaalala, oo, kaya pinaalala ni Moses yung karakteristik ng tatay niya, ng Kaya pala ama. hinahamon Oo. niya. Diba? Oo. Oo. Mm. Oo. Saka nagipag-reason out siya. Kasi mapapahiya ka. Pag Mm. pinatay mo sila lahat, hindi mo pala sila kaya dalhin sa Mm. lupang pinangako. Okay. Okay, verse 20, so Oo. temper din ang anak, Sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, hanggang kailan magreklamo laban sa akin ang masasamang pamayanang ito? Narinig Mm. ko na ang mga reklamo ng mga Israelita na ito. Kaya't sabihin mo sa kanila, tulad ng kasing tiyak ng ako ay umiiral, sabi ni Yahweh, gagawin ko sa inyo ang mismong bagay na narinig ko sa inyong sinabi. Sa Mm. ilang na ito, ang inyong mga katawan ay babagsak. Bawat isa sa inyo na 20 taong gulang pataas na nakalista sa census at nagreklamo laban sa akin. Ayun, yun ang kanyang supa. Wala ni isa sa inyo ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko na gagawin ninyong tahanan, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Joshua na anak ni Nun. So hindi rin kasama si Moses, talaga hindi niya sinama, no? Tungkol sa Hindi. inyong mga anak na sinabi ninyong magiging bihag, dadalhin ko sila upang magtamasa sa lupaing inyong tinanggihan. So yung kay Caleb Okay. lang pala Ngunit, ang ano. Sino na yung mga angkan na yun ngayon? Mm. oo, si Joshua ay si Ephraim. Mm. Pero kasi may mga anak na sila, yung mga anak nila, yung sa mga Mm. tribu-tribu, ay makakapasok. Pero during that time, pag pinasok na, mga adult na rin yung mga yan. Magiging Mm. mga warrior nga eh. So, alala 40 years sila sa desert, sa disyerto. Mm. So, siguro mga 38 years pa sila maglalagi. Papadami pa Mm. sila. At maglalakihan pa yung mga Mm. batang below 20. Mm. Kaya Yun tuloy, tuloy, tuloy. okay, verse. Yung tungkol naman sa mga bata na sabi magiging bihag, dadalhin ko sila upang magtamasa sa lupaing inyong tinanggihan. Verse 32, ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga katawan ay babagsak sa ilang na ito.
Ang inyong mga anak ay magiging mga pastol dito sa loob ng 40 taon. Magdurusa dahil sa inyong kawalan ng pananalig hanggang sa ang huli sa inyong mga katawan ay mahiga sa ilang. Sa loob ng 40 taon, 1 taon para sa bawat isa sa 40 araw na inyong ginugol sa paggalugad ng lupain. Okay. So yung 40 years kasi ah katumbas yun nung 40 araw na ginalugad nila sa sa Egypt. Okay. Okay. Magdurusa kayo dahil sa inyong mga kasalanan at malalaman ninyo kung ano ang pakiramdam na kalaban ko kayo. Ako si Yahawa ay nagsalita at tiyak na gagawin ko ang mga bagay na ito sa buong masamang pamayanang ito na nagkaisa laban sa akin. Sila ay Mhm. magwawakas sa ilang na ito, dito sila ay mamamatay. So merciful pa rin siya kasi nag-iwan siya ng mga anak. Hindi niya nilipol lahat ang mga kahit ang mga bata. Kasi sa mga kalaban ng kahit mga bata lilipulin. Pero ito, nag-iwan siya ng mga remnant talaga. Kaya't ang mga lalaking ipinadala ni Moses upang galugarin ang lupain na bumalik at nagdulot ng pagrereklamo ng buong pamayanan laban sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling ulat tungkol dito, fake news ang mga lalaking ito na may pananagutan sa pagpapakalat ng maling ulat o fake news talaga niya tungkol sa lupain ay pinatay at pumanaw dahil sa salot sa presensya ni Yahweh. So namatay sa salot. Sa mga lalaking naggalugad ng lupain, tanging si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh lamang ang nakaligtas. Nag-iulat ito ni Moses sa lahat ng mga Israelita, sila ay nagluksa ng labis. Kinabukasan ng umaga, sila ay nagtungo sa pinakamataas na lugar sa kabundukan na nagsasabi, "Ngayon ay handa na kami umakyat sa lupaing ipinangako ni Yahweh. Tiyak na nagkasala kami." So nagsisi sila. Ngunit sinabi ni Moses, bakit ninyo sinusuway ang utos ni Yahweh? Hindi ito magtatagumpay. Huwag kayo umakyat dahil si Yahweh ay hindi ninyo kasama. Magtat Matatalo kayo ng inyong mga kaaway sapagkat ang mga Amalekite at Canaanite ay haharapin kayo doon. Dahil kayo ay tumalikod kay Yahweh, hindi siya sasama sa inyo at kayo ay mabibihag. Gayunpaman, sa kanilang pagmamataas, sila ay umakyat sa pinakamataas na lugar sa kabundukan, kahit na hindi gumalaw si Moses o ang kaba ng tipan ni Yahweh mula sa kampo. Kasi pag may digmaan, kasama nila ang kaba ng tipan eh. Pagkatapos, ang mga Amalekite at Canaanite na nakatira sa kabundukan ay bumaba at sinalakay sila at pinatalsik sila hanggang sa Horma. So, nagtatakbo sila, hinabol sila hanggang Horma. Buti hindi sila nabihag, ano? Kaya yung mga kalaban, pinaghahangaran din nila ang kaba ng tipan. Pero pag nung nanakaw nila ang kaba ng tipan, sila naman ay nagkaroon din ng mga salot. Napakataas ng radiation, no? Ang kabanata 15. Mga handog na pandagdag. Kaya pa ba sis? Sinabi ni Hawa, 9:52 na. okay, so okay na. Sige, may mga reaction po. Mag-marker tayo sa 15. Kasi ibang topic na rin naman to, no? Mm. May mga komento po o practical practical na application sa ating pakapanahunan ngayon. May tatanong ako kasi Huwag tayong nakalimutan ko eh. matatakot. Oo. Oo. Yung pagkalipol ng mga naduwag o nagkalat ng fake news o yung nagpapagalit sa kapwa magkapatid. Ayan, di ba? Magkapatid na Ophirian at Sinim. So tama rin Sano? tama pala yung sinasabi ng Sultan base doon sa pakikipag-usap ni Moises sa ating alahayam. Kausapin natin ng lang din. Kausapin din natin ng normal. Oo. Yung talagang isabi mo yung hinaing mo, yung totoo na
Huwag kang Paalala magtatanggol. mo yung mga pangako niya Paalala niya yung yung mga mga pangako sinikita. niya. Oo. Oo. Na Sa kapag site ka mo. ganito, oo. Dapat pala pag talaga sa lahat ng sa ito mga binabasa, talagang hihingiin mo pala talaga. Hindi, Baka talagang may sincere hihingiin ka lang mo. kasi alam naman yung puso mo eh. Oo, hihingiin mo pala Alam talaga. naman na. Bago mo Oo. hingin nga, alam na niya eh. Di ba? Pero Hindi mo gusto pala, niya yung hindi, sinasabi mo. hindi pala generalize. Hindi yung general, 'di ba? Pag hihingi ka, alam niyo na po yung, Oo. hindi pala ganoon. Kailangan po pala hihingi mo. Oh, payamanin mo Tama ko. ba yun? Tama ba Sabihin yung mo, ano na yun? Tama ba pagpalain mo yung yung ganun? aking negosyo ngayon. Oo. Tama ba yung ganong pagkakaintindi? Ay hihingi mo, para specific na hinihingi mo. Tama ba yun? Tama ba yung pagkakaintindi ko na yun? Oo, dapat Opo, opo. specific ka talagang manalangin at Hmm. aangkinin mo Saka din ano, sa magtingin ka panalangin ng mo yung sign. pangako tungkol dyan sa hinihingi mo. Natatakot kasi akong 'di ba, pag hihingi ako. Hindi, kung ano, Natatakot yan yung kasi akong kalooban pa ipilit. rin. Oo. Oo, Hmm. sa Hindi, dulo sinasabi ko nga yun. hindi sa kalooban. Hindi, at saka Pero bisa yan, bawa meron kang business transaction. Aba, oo. ituro mo sa akin, yung sasabihin ko, pag-aanin mo ang loob sa akin. Ngayon, kung Ganun nga hindi mo po. kalooban, pero kalooban mo pa rin ang masusunod. Baka maluloko yung kausap mo. So, hindi ka nang bigyan mo ako ng Eh, discernment, ganun, yung particular. kaya, Ganun. pero hindi ko nga masabi na, eto na po eh. Kasi Eh, pag hindi niya bakit hindi pa kalooban ba? yon, Oh, eto na, bakit hindi pa ibigay? Eto na, iaabot nyo na lang, iaabot na lang sa akin. Bakit hindi hindi niyo pa po kalooban gusto? yon. Gusto ko Baka sanang may sabihin nakikita ganun. siya in the near, mm. Baka may nakikita siya in the near future na makakasama Oo. sa iyo o Sabagay sa nga po. iba. Oo. Opo. Kaya hindi niya bibigay yun. Siyempre, nasa future din siya, pero kung hingin mo na o pakitaan ka ng senyales, ganyan. Mm. Minsan bibigay din naman yun pag hinihingi mo eh. Pag hindi to Mm. nag-push to, ibig sabihin hindi mo kalooban. Pero pag kalooban mo at na lulugod ka sa akin at ipagkakalob mo, sana po maganda yung pag-uusap. O kaya maganap na, ganun. Maganap. Yun, Tapos yun yung ang pagpupuri sa iyo. Kaya masasalamat. Ganun lang. yun ang natutunan ko dito sa mga propeta. Pag nakikipag-usap sila kasi natural, walang bahid na Oo. natural sila makipag-usap. Kung Ah, paano sila makipag-usap sa isa't isa din walang sa bahay hypocrisy. nila. Kunyari, Oo. balan-banalan, no? Oh, Hindi talagang totoo yung si Moses hindi yung reason out pa. Di ba nakikipag-reason sabi niya, siya. reason Oo, out with me. Reason out mm, with me. Sabi naman yun ng kailangan, ng alahayam eh. kailangan pala ganon. Kailangan pala ganon, Kailangan pala Di ba, makikipag-ano ka rin sa kanya. ah, Oo. sis, mayroong kinuwento sa atin si Mm. Sultan nung tungkol sa Pero, panalangin. Kung Mm. naalala mo, nasabi niya kapag siya daw ay nananalangin, isinusulat niya na lang lahat ng kanyang panalangin ay nilalapit sa alahayam. Hindi daw Gagawin ko siya nga yun. hindi daw siya Gagawin ko nga. gumagamit ng mga mabulaklak na salita, kundi Mm. oo. itinataas niya lang daw, Nilista lang niya. ililista O, ito niya, ganyan nga. tapos Tapos itataas niya sa alahayam yung kanyang panalangin at sasabihin niya, mangyari po ang inyong kalooban, hindi ang aking kalooban. O, tapos na. oo. Salamat, Aba. Tsaka, Tiada. megsing-megsi lang daw siya magdasal. Hindi Oh, siya yung mahaba. ganun nga. At Oo. never siyang Yada. At saka, nagdadasal. silang niya magdasal. Hindi nga daw siya marunong Oo. magdasal ng public. Oo, kasi hindi nga siya marunong ng yung gagamit ng mga pabulaklak na salita. Kasi alam na ng Oo, kasi, alahayam oo. ang lahat ng iyong kailangan. Hypocrisy yun eh. Wala akong narinig na priest na gano'n nung specific lang. Oo. Wala eh. Ang Generalize. daming ang Oo. daming pinuntahan eh. Doon din naman pala po Mm. At saka, oo. may share lang namin sa mga nakikinig, gano'n. Kasi Mm. hindi kami, as much as possible, yung
kung paano kami nag-ano nun sa mensahero, ganun din kami. Kaya never pa kami nagkaroon ng session na nagdasal in public ang Mm. mensahero. Di ba sis? Yes. Parang ganito lang. Oo. Minsan informal, minsan tawanan, minsan Oo. kwentuhan lang. Kasi hindi, ano, pagkasama mo, nasa iyo ang alahayam, hindi, you don't have to, kahit sa isip mo lang nakakapagdasal ka na eh. Di ba, pray without Mm. ceasing. Hindi Ginagawa ko kailangan yung kasi, pa-display. Oo. Mm. pero ginagawa ko yung Kahit ano, halimbawa, kahit may segundo kausap lang. ko ibang tao, isipin mo, ano ba, totoo ba yung sinasabi ng taong ito? Ituro mo nga sa akin, ganun. Oo. Sa isip mo lang yun, di ba? Dapat Tama pray po yun. without ceasing. Dapat kasama mo siya. Ganun kami, ang mensero kasi, Mm. nasabi ko nga na kay Sis Dalia na gawin natin yung ginagawa naman sila. Hindi natin kailangan kasi sabihin na nagtuturo kayo ng ay nababasa kayo ng hindi kayo nagdadasal muna o what. Oo, Kasi hindi naman kami tumitigil sa in-expect natin yan dati, di pananalangin. ba? In-expect natin na Oo, bago tayo magsimula ay magdadasal muna tayo. So ni-review oo, tayo ng ng mensahero. Ang sabi niya, huwag niyong Oo na. gayahin ang Eh, mga ang mga pastor na mapagpaimbabaw at oo, mga mga hypocrite tsaka na oo, i-claim mo pala. oo. I-claim mo na, i-claim mo na ano ka na yan ha, pinili ka na niya. I-claim mo na mm. yon. I-claim Kaya mo nga na, sabi pag niya, ano pala, pinili mo ko eh. Pinili mo na ako sa ganito eh. Alam ka naman Oo, pabayaan mo pa ako. oo, remind mo yung pangako tingnan niyo sa mo, O, mga di ba? ninuno natin. binigyan tayo Oo. kasi ng example kung paano manalangin si Pwede Moses. pala natin gawin yun eh. Hindi, ganito si Yes, Sod, ba? Pwede natin oo, sabihin, misa, sinasabi ko nga eh, sila, pinagpakitaan mo sila eh. Ako nga, hindi mo ako pinagpakitaan pero naniniwala ako sa'yo. 'Di ba? Pwede nating sabihin 'yun eh. Naniniwala ako sa kapangyarihan niyo, naniniwala ako sa covenant niyo. At at Saka, minamahal ko kayo sa puso ko. Yung takot ko ay pagmamahal 'yun. Pwede naman pala nating yung sabihin. pagsunod mo, yun ang Yung pagmamahal pagsunod doon. ko ay At oo. saka, pagmamahal ko sa inyo. Yung mm. pag-iwas ko, pagmamahal ko sa inyo 'yun. O At pwede Mm. saka pala. Oo. pinangako mo sa mga ninuno natin Mm. na hindi mo ko iiwan, sasamahan mo kami, di Pero ba? pero ako, lagi kong sinasabi sa kanya alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam mong hindi mo ako pababayaan, hindi mo pababayaan ng pamilya ko. Alam ko kasi sabi ko, dahil tumatawag ako sa iyo sa tunay mong pangalan. At saka yun nga, ginugunita kita palagi sa sa buhay ko. Yun ang palagi nasa puso ko na alam kong hindi mo ako pababayaan. Kahit ano man sa akin, alam kong hindi mo ako pababayaan. Yun ang lagi nasa isip ko. Ganun, lagi nasa puso ko. Pero nga dito sa mga pag-aaral nga natin na ito, ko confirm na tama ang sultan. Pag kinausap natin siya, huwag kang plastic. Huwag kang, Oo, huwag kang mapabulaklak na tumbukin mo na. oo. Kasi Oo. si King David nung nananalangin, 'di ba? Mm. Lahat ng sama ng loob niya, sinasabi niya kay sa Ganun pala, alaya. oo. Oo, Mm. na Naano ko rin yun eh, may kumbaga nabasa akong ganun. parang ang Oo. Nagsusumbong kinakausap nga niya siya doon, di bilang ba? kaibigan eh. O saka Pati pala kaaway Sinusumbong mo. pa siya. sinusumbong niya yung kaaway niya, di ba? Oo, Yung, yung ay, kaaway Pati pala, niya. oo. niloko ako, ganyan. O, Oo, ginastos Natatakot naman ako. ako. Natatakot naman akong banggitin ko yung pangalan ng kaaway ko. Baka naman, hindi ba? Oh. Pero lahat Hindi. nga ng mga, Kasi di ba nga sabi nga niya, bro, kakampi niya ang kakampi na natin. Tapos kaaway niya yung kaaway mo. Di ba pero ka? sa totoo lang po, Mm. lahat ng mga naninira sa akin yung umaano sa akin, yung, kung di namatay, nagka-cancer. Oh. Kung di naman nagka-cancer, yung asawa naman ang nagka-cancer, mga ganun. Oh, kaya ah, pag yung katulad ginagawa ni David na talagang sinasabi niya talaga eh. Eto, si ganito, si ganyan, di ba? Sinasabi niya pang oo. gano'n. Pagka ginawa siguro natin yun, baka, di ba? Hiningi mo sa akin yun eh. Igagrant niya Huwag pala. kang mag-wish ng masama. Basta itaas mo Huwag na kang lang. mag-ano ng Sumbong mo masama. lang, tapos bahala ka na sa kanya.
Okay, Oo. Mm. ako naman lagi kong prayer, sana ma-realize niya yung ginawa niyang mali sa akin o ma-experience din niya. Sabi ko gano'n, Ako nandoon, naman, iba, ang gano'n. ginagawa Pero, ko, kayo na pong bahala sa mga taong ah, naninira sa amin. Sinasabi ko na sa lahat. Sa amin, wawasak sa amin, kinukuhaan para sa amin, at walang humpay na gusto kaming sirain. Ganon, inaano, tinataas ko lahat yun sa inyo, ba, sa pangalan ng aming Haring Yawa. Ganun. Pero naka-generalize. Oh, para sa isinasama ko yun sa mga tunay mahirap kong talagang kapatid. kalaban ng inggit, bro. Kahit Oh, wala kang ginagawa, basta may inggit. Yan. naku, Ano yan? matindi yan. Matindi yan. Ako, so, dami yan. Kahit wala kang Ang dami. ginagawa, biglang ano, kalaban na agad. Pero minsan kasi iniisip ko, siguro kaya ganun, pinapaalis niya tayo doon. Minsan naiisip ko, siguro, kasi kahit Kaya anong gawin ko, daw. parang, may tinatanong ko, pinapaalis niyo ba ako rito? Wala pa naman ako na ano, sagot eh. Kasi kung paalisin niyo ako rito, bigyan niyo ng kapalit. Ganun naman ako pag ano, bigyan niyo ng kapalit. Kasi wala naman akong pagkukunan ako. Dito lang ako, ano, saan ako? Oh, nasa process pa rin siguro. Pero ito nga, na-realize ko nga, specific ka na. Magmula ngayon, magbabago ngayon ang panalangin ko ngayon. Magbabago ngayon. Mm. Basta sumunod ka lang. Basta gawin mo lang yung sinasabi niya, yung utos niya. Kita mo nga si Moses, hindi nga siya na ano eh, hindi nga siya natakot na sinusumbat niya sa alahayam yung kanyang mga ano, sama ng loob. No, patayin mo Mm. na nga lang ako. Biruin mo Oo, yun yun. nga. Yun nga, Oo. nagulat nga ako. Sabi niya, patay mo na lang ako kung ano, kung ibibigay mo sa akin tong ganitong kalaking responsibilidad na hindi ko naman kaya, di patayin mo na lang ako. O, di Di ba ba? yung Ganun din lang, sinabi niya pa nga na ano eh, kung hindi mo patatawarin itong mga taong ito, burahin mo na rin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Di ba? Mm. Di ba? Inaamon niya, oh. Oo. Kasi, kasi nga, di ba, sabi niya, Basta eh, naging totoo lang siya. sabi kasi ng sultan, ang pagsunod ay hindi magpapahirap sa'yo. So, pwede mo pala talagang isumbat yun. Sumusunod ako, pero bakit ganito? Pinahihirapan ako. Ganon. Pwede pala yun. Pwede ka pala talaga magano ng hinaing mo. Kaya ngayon magbabago na ngayon. Oo, lahat Oh. ng hinaing mo, sa kanya mo sabihin. Mm. At least hindi kayo chichismis. Parang kakausapin mo pala talaga siya Walang na fake parang, news. oh, talagang kakausapin pala talaga natin siya na bilang Oo. isang tatay. Yes. Na nag-create Sabi sa nga, atin. ang approach mo Oo, daw ay bilang kaibigan o bilang ama. oo, bilang tatay. Oo, Kaya yun hindi mo pala. dapat itatago kung ano ang nararamdaman Mm. mo. Kailangan kaibigan mo siya. Yun nga, Oo. bilang isang tatay. Barkadahin mo nga, parang gano'n ang ano. Oo. Palagi mo siyang kasama. Kaya nga Oo. sabi niya kay Pray without Abraham eh, he is ceasing, my di ba? friend. Mm. Friend niya si Abraham. Kahit na Oo. tabo ka sa kanya, Mm. na lahat-lahat. Oo. Huwag kang Ganun magtago, pala. huwag kang Ganun pala. maglilihim. Ha? Para ikaw, mahiya ka ngayon sa sarili mo na gumawa ng masama. Kasi alam mo na ang kausap mo maya't maya, araw-araw, ang alahayam. Mm. Ganun pala. Kaya tama din naman yung ano, yung illustration na sinabi ng bata, "Di ano, hahawak lang ako sa iyo, tay. Tatawid tayo, hahawak Mm. lang ako sa iyo para hindi ako mahulog." Sabi ng tatay, ah, "Napakalaki ko at maliit ang kamay mo para humawak ka sa akin. Ako na lang ang hahawak sa iyo, sigurado hindi ka malalaglag." 'Di ba? Mm. So ganun, Mm. napaka close ng relationship nila bilang ama Mm. at tata ay ano, anak. Mm. Mm. Tsaka napakaswerte natin, ano? Dalawang yahawa ang nag-aaruga sa atin. Oo. Dalawang yahawa ang ano, ang kumakalinga sa atin. Kaya nga, nare-realize ko na, napakaswerte pala nating mga Israelites.
no, nawa hindi lang tayo ang makasumpong ito. Mabuksan talaga Tayo yung ang diwa ng pinili. oo. Tsaka lalo na tinanggap ko talaga sa sarili ko na ano ko Ephraim tribe ako eh. Kasi proud nga ako eh. Masaya nga ako, proud ako na ako ay nasa tribo ng Ephraim. Kasi yun yung panganay eh. Yun ang panganay eh. Yun ang magdadala. Oh. Di ba? Sabi nga ni ano ng sultan, may panaginip siya, ano, ay siya na yung luhod. Lumuhod sa kanya yung ano, yung 11 ba yun o 12 Si ano, na tribe. Hmm. di Na si ano naginip yun, daw si siya. Joseph. Hmm. Panaginip ni Joseph na lumuhod yung kanyang mga kapatid. Hindi, panaginip din ng sultan. Okay. Hmm. Na lumuhod daw sa kanya. So, ibig sabihin, talagang Ephraim nga ang ano, ang talagang mangunguna. Oo, Napaka, siyang ginawang panganay kasi ni ano um, ni Jacob um, nung pinag-cross niya yung kanyang kamay. So, um. basbas niya kay Ephraim ay bilang panganay. Pero tingnan sa ano sa takbo ng mga istorya na yan, na mga binabasa ninyo. Nagkakamali ang Israelites sa sobrang ano sa sobrang paghahangad tapos sa mga maling impormasyon. Nagkakasala sila sa gano'n, ano? Talagang doon talaga sila tag Hanggang nito. ngayon no? Oo. Fake Hindi, news. tsaka para bang, di ba pinakitaan na sila ng miracle, pinakitaan na sila ng gano'n. Yung kawalan ng tiwala nila sa alahayam, yun ang nagpahamak talaga sa kanila. Mm. Di ba, yun din naman nagpahamak sa karamihan sa atin sa kasili. Mm. Ordinary na lang Sana kasi magiting. kanila ang presensya ng alahayam. Mm. Ordinary na sa kanila kasi lagi nilang kasama, parang wala na lang. Wala lang sa isa, parang gano'n. Oo, tama yun sis. Oo, tama yan. Yan nga, oo. Parang naging ordinaryo lang. Kasi Yeah. laging nagpaparamdam sa kanila, laging nandyan. Laging nagpangitain sa kanila. O di ba napakaswerte nila kasi nandyan lang. Parang may utang na loob pa sa kanila, Kaya kalahayam. lang Spoiled sila. familiarity. Mm. Familiarity Na-over, breeds contempt. Naiinis naman sila na-over-familiarize. ba? Kasi syempre yung comfort ng Egypt eh. Mm. Tsaka yung yung comfort nila sa Egypt eh. Di ba Mat pagdadaanan mo talaga, hirap muna bago yung Mataki mo sa gusto nila Egypt daw, libre. bibigay Libre ang nila. gatas. Ano ba yan? Libre ang gatas, libre ang karne, sabi nga gano'n. Sa Egypt. Isda. Mm. Oh. Libre daw ang isda. Libre. Meron ba ng libre na yun? Siyempre, hindi naman. Libre. Mm. At sa bagay, sila rin ang Mm, mangingisda kasi doon. Kasi yung lugar nila maraming tubig. Matubig yung lugar Maraming ng tubig. Goshen. Oo. Oo. Di ba mauunlad nga ang mga Israelites sa Egypt, di ba? Oo. Mm. Mauunlad sila doon. Oo. Kaya nga malalakas ang katawan nila eh. Mm. Kaya na-threaten ng mga Egyptian. Na-threaten ng mga Egyptian. Talagang, tawag nito, kinontrol sila ng kinontrol. Na-amaze lang ako. Na-amaze ako na, ganun pala. Kailangan pala, pag nagdadasal ka, maging totoo ka talaga. Huwag ka magpaligoy-ligoy. Tumbukin mo na ngayon Sana sa gawin ko. ma-amaze din yung ating mga nakikinig. Mm, Nila, magising sila yung mga nakatagpo mm, nitong ating videos sa YouTube channel. Sana maano mm. rin sila. Meron Follow, ikon. Oo. magsamahan tayo. Okay, Mm. opo. Mangyayari yun. Sabi nga, Kapag Clem, and it will be yours. Di ba sabi, ano bang ano yun? Sa ko ba nabasa yun? Kay Matthew ba yun o kay Mark? Mm. mangyayari yun talaga kapag ka wholehearted, buong buo,
ang puso Kaya, ng isang tao i-claim mo na pala talaga. I-claim mo talaga pala. I-claim ko nga. I-claim ko. Mm. Tingnan hindi natin lang basta i-claim ko. hindi Pagka lang maganda yung, oh, pagka maganda yung resulta, di i-update ko kayo. hindi lang claim Kapag yung ano, 'di ba sinabi ng mensahero, tinuro na yan sa atin, sa may video siya ng ganyan eh. Paano daw Oo. tayo manalangin? Kaya So, na i-claim. pipicture mo pala sa mind mo na natanggap mo na ang lahat ng iyong mga Mm. hinihingi. Parang si Gospel of Thomas, no? Oo. Mm. Surround yourself Mm. with what you're praying for. Oo. Oo. Maganda yung yung ano na yung Book of Thomas na yun. Ba't kaya nila tinanggal yun? Ewan ko talaga itong mga Romano na to. Mm. claim and declare. Oo. The Gospel Yun of ang, Thomas. Oo. oo. Pero So maiksi pag, lang yun eh. Maiksi lang yung Gospel ni Thomas. ang pinaka ano dito sa Leviticus na sa panahon ni Moises, ito yung pagsunod talaga. Yung pagsunod talaga ang ano, ang gusto niya doon sa mga Israelites. At noong panahon na yun, although kasama nga nila, nagpaparosyo siya talaga. Eh, sa panahon natin ngayon, di ba, pag nagkasala, may chance ka pa eh. Mag, burnt offering ka. O, kung hindi mo naman sinasadya. Kaya nga, huwag mong gagalitin ang Yahweh the Son. Oo, Pag iba pala tingnan mo, magalit. pag Ma- nagalit ma- yan. At kaya Oo. kiss the Son. Eh, di ba doon sa Sodom and Gomorrah, di ba siya rin na ano, humiling noon? O, di ba mo na, di binigay ngayon, blagag. Oo. Eh, di binigay ngayon. Doon mo makikita na iba yung galit niya. Iba yung galit niya. At Kasi sinusunod ng, maraming nagdadasal, nagreklamo sa kasamaan ng Sodom Gomorrah at narinig iyon. oh, at ano Yahweh the... talagang magkaisa sila. Pag sinabi ng Yahweh dasan, automatic, Oo. bigay agad ng ano, ng Yahweh the Father. Mm. Di ba sinabi niya nga dito sa binasa natin, na Mm. gagawin ko kung ano man ang naririnig ko na sinasabi Mm. ninyo. So, Mm. yun din ang dapat ingatan din natin, yung mga Oo. negatibo na Mm. naririnig sa atin. O pangit pala yon. Oo. Pangit pala So, na kailangan, nagrereklamo ka. lagi kang magdideklara ng mga positibong bagay. O, sinasabi niya kasi ng mga ano, doon libre ang ano. Laging pasasalamat, Dito. gratefulness, no? Dito, hirap tayo rito. Di ba? Gusto natin ng karne. Doon, bumabaha ng karne doon. Hmm. Kamote na yan. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong mag-ano. Hindi marunong tumanaw ng ano, ng utang na loob. Mga rebelde kasi sila eh. Mga rebelde, Kaya Kaya hindi nakapasok sa promised land yung mga rebelde. totoo pala na hindi talaga nakapasok. Hmm. Dahil nga sa ano, Yung sobrang kulit. pagre-rebelde nila. Sobrang kulit pati. Sobrang paging ano. Hmm. Yung sobrang pag-asam, hindi nakakahintay. May proseso nga eh. Parang Oo. ganun. Oh. 'Di ba nangyari din sa mensahero yan? Na parang Tama po kayo. gusto na niya mag-give up sa Mm. dami ng Eh, ng sinasabi ng paano, mga tao tungkol sa kanya. paano kasi parang yung iba pumasok dahil sa divine wealth. Oo. Kasi yun eh. Hindi pumasok dahil sa covenant eh. Na Mm. maligtas ang kanyang ano eh, ang kanyang ah, kaluluwa eh. Hindi eh. Pumasok pumasok siya dahil sa divine wealth sa Oo. Righteousness mundo. ang requirement sa Oo. kingdom. Ayan. Doon pa lang, unang ano pa lang, Oo, bagsak na sila pagdating sa requirement pa rin. requirements. Mm. Tapos ang daming banal-banalan doon. Grabe. Oo. Kaya, kaya hindi ako kaya nandoon lang ako sa sulok minsan eh. Mm. Nandoon, Lalo na yung kadalasan pala. lalo na yung mga priest na dating pastor. Ay, oo, Talagang opo, tama, oo. oo, grabe ang kanilang
Yung Meron akong kilala doktrina, dyan, bit-bit yun pa nasa rin. Cavite. Yun Yun nasa nga. Cavite. Feeling Oo, niya tama siya lagi. oo. Yun Tapos, nasa Cavite. Ay, oo, kasi nako. dating pastor din yun eh. Mm. Mantakay mo pati turo niya na kunyari sa taxi daw. Tag nito, may sumakay din, hindi mo alam, yung sumakay din daw, meron. O kaya yung sumakay doon, galing sa patay. O di pagdating mo daw doon sa HOP, di defile ka na. Dapat daw maligo ka. Hmm. O para daw hindi ka ma-defile, sabi niya ganon, di ang gawin mo, di doon ka na matulog. O, sabi ko, hindi naman ganon ang turo ng sultan eh. Di ba? Di ba hindi naman din ganon ang sinasabi ng King Yahweh, di ba? Oo, Mm. hindi naman hindi Yung, naman tayo yung act pinapahirapan mo. ng kautusan eh. Oo, yung act, yung ikinikilos mo at ginagawa mo, yun ang nagde-defile sa'yo. Mm. Yun sa HOP, hindi naman. Di doon ka, sa labas. Ewan ko, masyadong sobra. Hmm. O kaya gawin mo, display mo ng alcohol pala yung sinakyan mo. Kaya naman minsan yung ibang tao sabi kulto naman to, OA. Oo nga eh. Wala sa reasoning. Walang So, reasoning. Kaya minsan Okay. tayo din naman ang nagiging sanhi ng ng pangungutya. Dahil mm. minsan sumusobra din tayo o mali din ang ating pagkaunawa. Marami ang ano doon. Marami. Nakalimutan ko na nga yung iba, pero marami talaga. Sabi Mm. ko, nagpas naman to sa turo ng sultan. Sabi ko gano'n. Pero buhay pa ang sultan doon, marami na rin. Marami na Okay ng lang gano'n. yun. Okay lang yung lumampas. Kaya lang yung iba talaga sumasalungat na eh. Ngayon, Mm. salungat talaga ang ginagawa nila. Sa altar na lang, di ba? Oo. Mm. Puros kabaligtaran na ngayon ang ginagawa nila. Tapos yun pa ang kanilang sinasabi na malayo na sila kaysa sa atin. Yung ano nga, sino ba yung si Virgilio Mabuti nga? na lang since malayo na. Mahirap pag Oo. tayo ay malapit na sa Mahirap na yung ganun. Oh, Ah, kaya nga ano, so, paano yan nawa, mga kapatid? oh, late na. 10:10. Oo. Sige, sige, Medyo opo to. overtime na tayo. Return na tayo. At least marami tayong natutunan ngayong gabi na to. Mm. Oo, sarap Mm. sana ng ating discussion. Pero Pero, wala na tayong oras. sige. Nag-overtime na tayo. Sige So, po. maraming salamat sa inyo mga Ah, kapatid. Maraming salamat. Magandang gabi sa susunod lahat. na talakayan na lang, bro. Oo, sa Okay. sunod na talakayan ulit. Sige po, Oo. sige po. Okay, Be so blessed, be maraming blessed, be God blessed. salamat. Be bless. blessed Shalom. everyone.